Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air! Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air! Balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air! Balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Mga kababayan, at itong inyong lingkod, Dr. J sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kilohertz sa ating mga talapitan. At kasama natin yung namumuti na si Dr. R. Magandang hapon, Dr. R. Namumuti yung balbal. Naririnig na ba ako? Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Magsama-sama po muli tayo sa isang makabuluhang isang oras ng talakayan para sa katotohanan dito po sa ating programang The Truth Doctors on Air. Tayo po yung live sa CBS DWAD 1098 po AM po sa inyong mga ikangay sinasabi ni Dr. J, talampitan. At mukhang maghapon ka ba doon kahapon sa double gym? Nako, Dr. J, sa totoo lamang po, nandun po tayo. Tayo po hinaimbitahan at kagaya po ng ating, siyempre po, ito yung ating pinanawagan dito, no? Tayo ay magtungo doon. No? Salamat po sa mga nagtungo doon at nakipisan sa paghahanap ng katotohanan po, no? Dr. J, hindi natuloy ang ating inaasahang Blue Ribbon Committee hearing doon sa Double James. Ang nangyari, Dr. J, parang isang naging press con, no? Doon nagtungo ang 18 ex-Marines at 4 pa na bago, Dr. J, no? So parang may bago pa, may 4. O parang bagong mga kasi witnesses. ang pagkakaalam ko kasi, Dr. J, sila pa lang ang nakagawa ng affidavit, kaya sila pa lang ang iniharap sa press code. Pero napakaraming Dr. J, napakaraming revelasyon kahapon. So bali 22 lahat yung gumawa na ng affidavit. Oo, parang 22 na lumalabas ang meron. At that is more than enough maybe to file cases against those people na napangalanan doon. Sino ba yung napangalanan doon? Hindi ko masyado. Naku, marami na pangalanan doon. Ayon naman sa mga video, isa sa pinaka-hiniyawan. Hiniyaw talaga ang tao. Noong pinakita, di umano, hindi ko alam kung tama nga ito at totoo man ito. Dahil ito'y, alam mo naman, tayo dito sa The Truth Doctors on Air, hindi naman ho namin pinapako pa sa krus ang mga nabanggit ng mga ex-military na yan, no? Dahil hindi pa naman sila dumadaan sa tamang proseso ng paglilitis. Pero ayon naman doon sa pinangalanan ng Dr. J, isa talaga hiniyawan. Di umano, naghatid sa bahay itong si Chisi Escudero. Nakita ko nga yung still picture na nakatayo doon yung dalawang active na sa serbisyo ng Coast Guard at saka yung siguro security sa bahay yun, ano? Kasi ang gate ng pinakita doon sa
litrato ay parang gawa sa tabla, kahoy. Natinturahan ng parang barnis siguro yon, maganda ang gate. Pero may dalawang tao doon na tinuro naman ng witness. At nang tinanong siya, ay sabi niya yung dalawa na yan active na service sa active service ng Coast Guard at yan naka-detail sa kay Congressman ko. So yan ay maliwanag na doon nila dideliver at inimuestra pa nga niya yung kanilang pinakain sa kanila, hipon pa raw di ba? Para sa kanila hipon pa. Oo. So yan ay talagang mga first-hand testimony na kung tatanggapin yan ng ombudsman ay kayang ipin down kung sino yung keso na na-deliveran ng apat na malitan. Alam mo, Dr. J, ang totoo lamang yan, kung ito ay talagang tututukan ng ombudsman, di ba? Kaya lang, ang sabi nga ng Dr. J, no, nakita ko sa isang post, Jesus Crispin is Lord. hindi na Jesus Mariusip Jesus Mariusip Joseph para gano'n so ngayon anong nangyari ngayon doon sa GIL hindi ba Junior is Lord na yun? Hindi. Parang nakita natin, Dr. J, kanina sa isang video na merong sandaling sandaling panayam dito sa kay Mr. Senator Erwin B. Tulfo. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng B, no? Pero ito, pwede alam. Bendalaw daw, Bendalaw. Bendalaw. According sa kanya, Dr. J, doon sa interview, mas maganda yata, Dr. J, mapakinggan mo mismo. Basta pag pinlay na ito ng ating mga tropa dyan sa stasyon, i-mute muna natin ang ating mga mute muna natin. Sir, what does this say about them po? Kasi mismo Pangulo na po yung nagpatawag ng special session and yet they skip the special session so far. Wala, napapakita lang siguro, protesta sila, what have you, di ba? Pero hindi mo pwedeng protesta because ang nakasalalay dito yung mga batas, pending laws, mga bills. Isa-sacrifice mo yun dahil pinaglalaban ka, hindi naman talaga pinaglalaban ng prinsipyo. Pinaglalaban siguro nila, ayaw lang nila na may bagong majority. Hindi na matakla. Sir, why do you think di po tumalon yung dalawa pang additional? And would you welcome them later on? We'll see. Nakausap mo ongoing yung dialogue, friends. So possible madagdagan, sir? Kung may tatanong. Did you know na darating po si Senator Joel prior to the special session? Si Senator JB, kagabi sabi niya gano'n kausap. So it was last night yata, Senator Joel may message. Last night lang. Kasi ginausapan niya sila, heart-to-heart talk yata sila ni Senator Alan. So last night. Would you know, sir, may in-offer kay Senator Joel para mag-jump? Ano yung offer namin? Siguro committee. I don't know what committee. Pero other than that, other matters, legal, wala naman kami ipapilit ko na dapat nakausapin si Ombudsman, di ba? Ay wala naman din si Ombudsman. Sir, so anong assurance nyo na lang sa public ngayon na meron ng Senate President? We will work. That's our commitment. Magtatrabaho po, marami tayong mga pending na bills na nakapinbin lang. Tapos maya yung CA convene para doon sa 5 kawawang mga coronel para mag-general. Inabulan na halos ng retirement. Tapos yung 2 Filipino basketball players, Philham. Tapos yun, yung mga bills dito na kailangan pa sila namin. Actually, isa pa nga kay Senador Lori. Thank you, Senator. While our colleague, while our secretary is reading out. Okay, Dr. J. No? So yun ang pagpanayam kay Bendalo. Oo.
Pero ano no, ang kung di ako nagkakamali no, meron din naka-embed na parang text dito sa video nito, no, parang parang hindi ko alam kung di umano, medyo hindi malakas yung audio no, pero di umano sabi niya kung meron ng ubang naipangako yata no, kung hindi ako nagkakamali dito kay Joel J. Villanueva, isipin niyo na ho kung ano yung J, no? Ang Pero compromise. Okay. di ba? Kaya lang, unfortunately, ang sabi niya, ask the ombudsman. Yun na nga. Kasi ito, tingnan mo ito, itong naka-majority ngayon na mga senador, ang si Chase, mayroon siyang hinaharap na kaso dahil mayroong akusasyon, allegation na tumanggap siya ng malita. Itong si Joel Villanueva, ganun din. May nakapending din sa ombudsman. Itong si Tito Soto, may diniliver din na malita sa kanya. Si Kiko Pangilinan, ano yung reaksyon ni Xiaowi na parang sa Marawi ata, nagalit si Xiaowi na meron daw na parang nag-deliver din. Hindi ko masyadong na unawaan kung ano ang pinag-center ng kalooban ni Xiaowi. So, marami sa kanila ngayon ay compromise ang tawag dyan. At they are so vulnerable na kaya ang katanungan sa kay Senator Joel Villanueva, what matters most? Yung country or pamilya mo? Or your comfort or sacrifice and loyalty or conscience na tinatanong yan ni Romeo Pukis sa kanya ngayon, kasi ang sinabi ng kanyang ama, sundin mo ang konsensya mo. So, sinunod niya ang konsensya niya na alam niya pagka sumabit siya, kulong siya habang buhay pagka napatunayan na siya. So, si Chase ngayon, alam niyo mga kababayan, hindi nyo na naisin na kayo ay nasa mga sapatos ngayon nitong mga naturang tao. Alam mo itong mga tao ito, parang halimbawa nito ngayon, parang mga pusang hindi naiihi. Umiikot at ganyan po yan ngayon mga kababayan. Alam mo, Dr. J, no? Nasabi mo na nga yung mga senador na parang mga pusang hindi naiihi. Palagay ko parang yan, Dr. J, pakiramdam yan may naiipon ang ihi sa pantong. Di ba? May gusto nilang umihi pero hindi naiihi. Pero alam mo, Dr. J, kung ako'y tatanungin mo, ako hindi ako masyadong fan yan ni Senator Jinggoy Estrada. Pero wala sa kalingkingan itong si Senator Jinggoy Estrada, itong si Chisi Escudero at itong si Joel Junior Lord Villanueva. Totoo yan. Kasi ito compromise na sabi ko. Kasi alam nila na pag hindi sila lumipat at tutuluyan sila ngayon sa kanilang kaso, may kalalagyan sila. Ang kalalagyan nila ngayon, bilibid. At ayaw nila, mahirap magbilibid. Ngayon, itong Senate President natin ngayon na nakaupo, si Sherwin Gatchalian, compromise din yan kasi alam niyo mga kababayan, mayroong dinidevelop yan na 318 hectares o 381, I'm not very sure of the figures, dyan po sa Manila Bay. At yan ay alam nyo, pagkaganda na may mga reclamation project under sa Office of the President yan, DENR. Ngayon, pagka hindi yan naging tumunod sa gusto, ay tiyak na maraming problema na haharapin yung project na yan.
So kailangan sila ay sunod-sunuran. Ganyan po ang pangyayari dyan eh. Compromise lahat ng nakaandaan dyan. Na ang interest nila, Dr. R, yung personal na interest nila, hindi kapakanan ng bayan. Tandaan po natin yan. Ako alam mo, Dr. J, sa totoo lang, hindi ko na maintindihan, no? Kahapon lang ako nakaramdam ng sobrang pagod, no? Parang ang pakiramdam ko, Dr. J, itong mga, supposedly, itong mga, alam mo, itong mga kaibigan natin, senador, na lumalaban, supposedly, para mailabas ang katotohanan, no? Mag-shed ng light, ng liwanag dito sa sobra ng kadiliman na nangyayari, no? Lalong-lalo na particular na sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, no? Related dyan sa flood control projects na yan, Dr. J. Kaya lamang, Dr. J, alam mo, sukat na sukat. Sukat na sukat. Ito lalo-lalo itong si Senator Joel Villanueva. Sukat na natin ang pagkatao nito ngayong araw nito. Diba? Alam mo, Dr. J, ito yung aking opinion lamang. Alam mo, huwag kang magpropes na Kristiyano at nakikinig ka sa kalooban ng Diyos kung di mo alam kung ano ang mas mabuti sa bayang Pilipino. Akala ko ang sinusukat na yung haba niya at kalapad eh. Para gagawa na ng kahon. Alam nyo ito, compromise yan. Kaya alam nyo talagang hindi makatulog yan. Hindi na makakain, makikita mo. Ay, may nakita nga ako eh, na litrato ni dating Speaker Romualdez na nasa isang restaurant. Talagang nangayayat ng gusto si Speaker Romualdez. So yun pa lang ba, alam mo, Dr. R, ang isa pa lang ma-epektibo na paliit ng tiyan at ng katawan na pagpa-reduce, no? Ay pag may nag-deliver ng malita sa iyo. Lalo na siguro kung mangyayari pag deliver ng maleta, Dr. J, ibabagsak yung maleta, no? Pagbagsak, biglang masisira yung zipper, makikita mo isang katutak na kwarta. Kahapon nga, nakita ko yung pinapakita doon, may nasirang zipper eh. At nakita talaga na may pera pala doon sa loob ng maleta. So lahat ng nilahad kahapon, Dr. R, sa isang pag sinabi na ebidensya, sobrang ebidensya ang nakita natin, at pati yung mga tao na nagbibilang pera at yung nag-withdraw sa bangko, identified ng mga marines, ng mga sundalo niyan, kung ayaw nyo tawagin na marines yan, ng mga sundalo yan na yan, identified nila lahat yung andon. So yan ay hindi ko lang alam kung yan ay tutuluyan ng ombudsman. Alam naman natin, ang tawag kasi dyan sa mga ganyan na pagkakataon na lumipat itong si itong si JB, Joel Villanueva, sa kabila, yan ay mga kompromiso yan. May mga, ang tawag dyan, horse trading. Lumipat ka at hindi na namin ipupurso ang kaso laban sa iyo. Kaya lang, isa pong napakalaking problema dyan, mga kababayan, wala hong tumatagal. Darating sa 2028, mag-iiba na naman ang mga leaders at ang administrasyon natin, mabubuksan muli yung mga kaso na yan kasi wala namang sinasabi yan ay pagka na-dismiss na, hindi pa mabubuksan muli dahil yan ay mabubuksan muli pagka nagkaroon pa ng additional evidences. Kaya yan ay, alam nyo, temporary relief lang yan. Kung sa ikaw ay constipated, nilagyan lang ang puwet mo ng suppository at nailabas mo, pero balik ang constipation mo. Dr. J, ngayon wala narinig, no? Naka-constipate pala yung, yung mga crocodiles. Alam niyo po, Dr. J, sa totoo lang, no? Kahapon daw,
June 17. No, ay diniklara ng mga tao ang Philippine Crocodile Day. No. Kahapon daw yun. Kahapon daw ang first Philippine Crocodile Day. Dr. J, ganun ba? lumalabas na parang nagwagi ang mga magnanakaw sa bayan. No, kahapon June 17. No? Ay, ngayon pala, sorry. Ngayon pala, no? Pero kahapon ipinakikita kung gaano kawalang hiya itong mga buhayan ito, no, di ba, Dr. J, no? Pero pero naway magbago ang kalooban ng ating ombudsman, no? At talaga namang sundan niya itong mga magnanakaw sa bayan. Di ba, Dr. J? Alam mo, ang maganda lang dito na narinig natin kahapon, tinanong sa mga dating sundalo kung meron daw bang nadalan ng maleta sa judiciary, at sinabi nila at walang tumaas ang kamay. Ibig sabihin, wala. Ibig sabihin, maaaring hindi pa compromise ang judiciary. At ako'y naniniwala, Dr. J, na hindi pa compromise itong si ating ombudsman, no? Remulla, no? Sana naman, sir, baka ho pwedeng kung sino man ho yung mga napangalanan na yan, pasusin niyo hong imbestigahan. Kami rin ho, kahit ho kakampi namin yung mga nabanggit na yan, kung talaga naman nung nagnakaw sila, sir, dapat niyo ho, sir, yan ang iwanan niyo hong legacy sa sambayan ng Pilipino, no, Dr. J. Si Jesus Crispin Remulla, no? Kung hindi siya compromise. Ito, alam nyo, Mr. Ombudsman, this is your legacy. Kung sakaling talagang may makakasuhan ka at kung sincero ka sa trabaho mo, isantabi mo yung pagiging kakilala mo yung ibang mga politiko na yan na mayroong hinaharap ng mga kaso. At kung yan ay makasuhan talaga sa Sandigan Bayan, yan po ay matatawag nating legacy ninyo po para sa taong bayan, sa Pilipino, sa taong bayang Pilipino, na kayo ay nagtrabaho ng husto at isa kayo sa ginamit para masawata itong pagnanakaw na ginagawa sa ating bansa. At magampanan nyo ang tunay na tungkulin ng isang tinatawag na ombudsman na tagabantay na ang mga opisyalis natin ay maging matuwid at magtrabaho ng tama. Yun lang yun, Dr. Ngayon, Dr. J, sana nga, huwag naman ho sana. Alam niyo, mag-iisang taon na yung sinabi niya, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, Dr. J, may pakukulong tayo, no? May pakukulong siya, o may pakukulong ang gobyerno. Dahil sabi niya, kung kayo nagnanakaw sa pera ng bayan, hindi ko kayo kaalyado, di umano. Sinabi niya yan. Kaya lamang, mag-iisang taon na ho. Diba? Ang mga nakulong ho, yung mga gurami, sa kanal, ang nakulong pa lamang. Wala pa ho kami nakakitang butete na nakukulong. Baka ho, Mr. Ombudsman, baka ho sakali, pakulong nyo na ho yung mga big fishes dyan, lalong-lalo na ho dyan sa Senado. At alam mo, dapat mapakulong, hindi lang butete, kundi yung mga buhaya. Ano sabi ni Mayor Magalong? 90% ng mga kongresista korap. Yun ang sinabi niya napanood ko yung sinabi niya na korap daw ang 90%. Isipin ninyo yan, mga kababayan. Yung hinahalal natin ng mga kongresista na dapat manilbihan para sa kapakanan ng taong bayan, isipin nyo korap. Hindi natin alam kung sino yung 10% na sinasabi ni pero 90%, isipin ninyo, napakalaking bahagi ng mga leaders natin. Kaya naging hanap buhay na, naging negosyo na po ang politika, mga kababayan ko. At lalo na yung mga nasa
Yung kita nyo, congressman si tatay, si nanay mayroong party list, si kuya may party list. So nakikita na natin na naging hanap buhay po, Dr. R, itong ating politika. Totoo yan, Dr. J. Alam mo, yan na nga yung naalala ko yan sinabi ni Congressman Egay recent. Meron yatang ipinapasa na na bill tungkol dyan, no? Pero parang hindi daw totoo, Dr. J. Parang ito daw ay optics lamang. Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali, ito daw ito optics lamang. Pero bago na yung maiba, bago mo sagutin yan, Dr. J, gusto ko ring basahin yung sinabi di umano nitong si Mayor Benjamin Magalong, no? Tungkol naman dito sa nag-speech daw ng pagkahaba-haba o nag-record ng video na pagkahaba-haba. At ang sabi mismo di umano nitong si Mayor Benjamin Magalong, sabi niya, kahit gaano pakahaba ang video presentation mo, hindi uubra sa taong bayan dahil alam nila ang totoong dahilan kung bakit ka lilipat. Nag-aaksaya ka lang ng effort. Ito pa, hindi pa natapos dito. Hindi kasi isa atin ang tingin natin sa sarili natin. Tayo lang ang matalino. Tapos yung taong bayan, puro bobo. Ano ba yan? Yung sinasabi ni Mayor Benjamin Magalong, tingin ko, ang pinatatamaan niya dito ay itong si Senator Joel J. Villanueva. Alam mo bakit? Alam mo bakit? Di ba? Sabi pa niya dito, kahit gamitin mo pa ang Diyos, no? Sabi dito, kahit gamitin mo pa ang Diyos sa talumpati mo, hindi niyan mabubura ang isip ng taong bayan sa katotohanang takot ka magkakaso kasi alam mo sa sarili mong guilty ka. Medyo mabigat ito, mabigat ito, masakit ito, no? Masakit ito sa back. Di ba, kahit naman doon sa panahon ng ng totoong Panginoong Jesucristo, hindi ko kasi alam kung sinong dinadasal na nitong si Senator Joel Villanueva. Baka tama naman na totoong ikadasal nga ito sa Panginoong Jesucristo. Pero alam mo, Dr. J, no, tatapusin ko lang. Alam mo, doon sa panahon ng dating panahon ng ating totoong Panginoon, Jesucristo, no, nung panahon yun. Kahit naman si Judas, sabihan mo nito, ba masasaktan, Dr. J. Kung sinabihan ni Mayor Benjamin Magalong dati, sa panahon na yon, itong si Judas, si Iscariote, masasaktan naman. Hindi naman Judas pangalan ni Joel Hindi. Judas ano? Joel lang siya, Joel. Hindi siya. Joel. Hindi po Judas. Joel Iscariote. Alam mo yun, Joel Iscariote. Alam mo kasi hindi nakakaano kasi nakakagulat kasi ito Alam mo naman ito si Senator Erwin Tulfo di ba? Bakit niya sinasabi niya? Tinatanungan kung meron daw ba yatang agreement with Senator Joel Villanueva. Di umano doon sa video, Dr. J, narinig mo naman niya. Pero sinasabi niya, tanong daw kay Ombudsman. Gano'n lang dahil talaga may kaso si Joel sa Ombudsman. So ngayon, tatanungin niyo yung Ombudsman kung ano ang agreement. Ngayon, kung matuwid itong ating Ombudsman, sasabihin naman ng Ombudsman, wala kaming agreement. Bahala siya sa buhay niya. Kung matuwid itong ating Ombudsman. Dahil ang Ombudsman, kung matuwid siya, kung may kaso ka, may kaso ka. Hindi pwedeng i-waive natin yung kaso dahil ikaw ay lumipat lang doon po sa majority party, sa majority block, para lang ay mapagbigyan mo yung interest ng ibang tao. Magpatuloy tayo. Bago magpatuloy, mag-station break muna tayo. Okay. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web.
We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ay alas 12:30 ng hapon ng Miyerkules at nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa Sylvester Muliedi, 1098 alert sa ating mga talapitan. At Dr. R, yung Joel Iscariote, lumipat na sa pangkat ni Poncio Pilato. Alam mo, Dr. J, no, tinitingnan ko pa rin yung sinabi dito, no. Hindi kasi hindi talaga ako no, hindi naman hubobo ang mga Pilipino. Napakalinaw naman nung ating napanood na maikling video na ang naka-embed pa ay Senator Erwin Tulfo sa tanong kung may kapalit ba ang paglipat ni Senator Villanueva. Sabi niya, as the ombudsman. Kasi may kaso nga sa ombudsman si Ginoong Joel Villanueva. Yun ang ano dyan eh. May kaso siya. Kaya tama ang sagot niya sa you ask now the ombudsman. Tama. Wala naman siya hindi naman siya pwedeng magsagot ng sinong tatanungin. Kaya nga, Dr. J, alam mo. Sige. The Office of the Ombudsman announced that it is finalizing right plunder and corruption charges against Senator Joel Villanueva in connection with an alleged flood control kickback scheme in Bulacan. So ito ngayon ay sinasabi ng ombudsman na meron silang pina-finalize na kaso. So ito ay sa flood control kickback scheme in Bulacan. The allegations, Senator Villanueva is accused of involvement in a multi-billion piso flood control infrastructure anomaly. He was accused of facilitating projects in Bulacan and allegedly receiving significant kickbacks. So ito yung nakalagay dito na tinignan ko kanina, yung Joel Villanueva case update at ito yung lumabas dito po sa Google. Ginugel ko lang kasi para makita natin So may mga allegation na involved siya sa flood control scam. Yan siguro ang isang pangunahing dahilan kung bakit inisip niya ang future niya, ang kinabukasan niya na pagka ituloy niya na kakampi siya kay Cayetano ay madilim ang kanyang hinaharap. Hindi niya makikita kung walang liwanag. Siguro yan ang kaya ang sagot ni Bendalo Tulfo ay maliwanag as the ombudsman. Kung meron sila maliwanag. Alam mo, ang problema, Dr. J, sa sobrang liwanag, napakaliwanag ng kulay niyan. Diba? Napakaliwanag. Diba, hindi na natin po... Alam niyo, bakit naman ako, kung ikaw, Dr. J, Senator Erwin Tulfo, tatanungin kita, ako'y nagko-cover sa Senate, tatanungin ko. Senator Jake Bendalo Ortiz, ano ho ba talaga ang totoong score? Meron ho bang ibibigay na komite dito kay Senator Joel Villanueva? Sasagot mo? Ano sasagot mo? Anong sasagot mo, Dr. J? Meron siguro. Ay, hindi. Para, kumbaga ikaw nga si Senator Bendalo. Ay, naku, patay tayo dyan. Ask the ombudsman. Naku, patay, Dr. J. Baka doon mo isasagot yun. Kung walang kulay yun. Ibig sabihin, ako, kung ako iisipin ko, napakasimple lang ho niyan. Hindi naman ho tayo mga bobo. Tayo na may nakatapos ng grade 6 at nakatawid ng high school at nakatapos ng kolehiyo. Okay, tatanungin mo ang ombudsman. Ano naman ang koneksyon ng ombudsman doon sa usapan na pagbaliktad nitong si Senator Joel Villanueva, di ba? Unless, bakit? Ibig sabihin ba, kinokontrol ba ng ombudsman ang Senado? Hindi naman.
wala namang control ang ombudsman sa Senado eh. Ang may control sa ngayon, nawala ang independence ng Senado. Kasi dapat sa ating ang Congress is an independent branch of government natin. Ano, you have the legislation, which is the Congress, we have the judiciary, and of course, the executive. So dapat hindi wala akong control ang executive sa judiciary at sa legislation. Kasi yun ang essence ng demokrasya. Ngayon, kung dahil sa pera, dahil alam nyo, pag napo-compromise na ang mga personalidad, nakagawa ng katiwalian, ang mayroong authority na para habulin sila, ang ombudsman, which is under yan sa judiciary. Pero ang Department of Justice naman ay under po yan sa executive. So ngayon, nanganganib sila, pag guilty ka, magawa ka ngayon ng compromise. Kaya tama ang sagot ni Bendalo na ask si Ombudsman, Dr. Parang sinasabi nito ni Senator Erwin Tulfo ibubuko ko na as the ombudsman. Ayan. Tama. Kasi maliwanag ng sinabi niya. So may nalalaman siya na mayroong trading, horse trading, o sige, lumipat ka para magkaroon ng majority itong kakampi. Sabihin ko na kakampi ng Malacanang, no, na grupo. Ito naman ay siguro dahil gusto ng Pangulo na magkaroon ng mabilis na resolusyon yung mga nakapinting na batas. So kailangan nila ngayon ng majority. So ito siguro inoperan si Villanueva o para maalis natin yung status quo. Lumipat ka at pag-aralan namin kung ang iyong kaso sa ombudsman, diretsahan ang sasabihin, i-dismiss yan o itutuloy. Kung hindi ka lilipat, itutuloy. Kung lilipat ka, may pag-asa. As the ombudsman, ika nga ni Erwin Bendalo Tulfo. So yun, maliwanag po yan. Ano? Na ganyan ang nangyari dyan, na mayroon mga compromise agreement na nakikita natin. Sabi mo nga kanina, Doktoral, hindi naman bubo mga Pilipino eh. Diba? Yun naman ang sinabi mo eh. Na tayo naman ay marunong din kumilatis, marunong tumanaw kung ano talaga nangyari sa bansa natin. At ako naman, kahit ako, wala akong pag sinabi niya silagat kalyan ngayon ang Senate President, okay, wala tayong magagawa dyan. Yun naman ang katotohanan eh. Nawala ata si Dr. J. Andito na tayo, Dr. J. Pasensya na, may bigla lamang tumawag po. Mga sa ating mga company, meron tumawag sa telepono. Tinawagan ka ng Malacanang. Ay, no, hindi. Ang tumawag sa akin, Dr. J, yung nagsasabi. Meron daw chicks. Alam mo, kahapon, napanood ko, mayroon nagsasabi na may mga media daw na nakatanggap. Nasa media. Ay, sabi ko, sana all. Dr. J, matunog, no, Dr. J. Alam mo, Dr. J, hindi ko na po ito, hindi ko na ite-taper ito. O hindi ko na lalagyan ng palabok. Pero isa sa mga kaibigan natin, Dr. J, napangalanan kahapon. Ang sabi naman niya, hindi daw totoo ito. Sana nga naman, hindi ito totoo. Pero kung sakasakali, siguro, dapat lamang siguro na mailabas ang katotohanan kung meron nga tayong mga kasama sa media na tumatanggap, no? At alam mo, Dr. J, sa atin lang kung tayo bibigyan, tatanggapin ko lang din. Pero siopaw lang ang gusto. Sabi ko, sana all. Supot daw nakasupot.
Nako. Sana naman supot na yung nakalagay yung nilalagyan ng cake ng Mary Grace. Alam mo yung cake ng Mary Grace, di ba? Yung Oo. supot doon medyo malaki, kaya maganda din siguro doon ilagay eh. Alam mo, mas maganda, Dr. J, yung hindi maliit siya sa Mary Grace no, nakakita na ako nung dating alam mo yung dating box ng ano ba yung restaurant dyan dati sa Sofitel. Yung restaurant sa Sofitel na buffet, no? Malalaki yung mga buffet. paper bag yan eh. Malalaki. Oo. So, sana maabutan din tayo. Pero alam niyo po, hindi daw sa Dr. Sutil. Hindi ho namin kailangan yan. Sobrang yaman na ho namin. Sobrang yaman na natin, Dr. J. Hindi na natin kailangan yan. Sino kaya yung sa DWIC na inabutan? Nako. Kasi Paisa. hindi naman si Ferdinand Topacio, kasi si Ferdinand Topacio tinanggal ka sila sa DWIC. At ngayon nasa DCAR si Ferdinand Topacio, Sino kaya doon sa alas 8 hanggang alas 10 ba na programa? Hindi naman natin masasabi kung sino silang binigyan, kasi may nabanggit na DWIZ daw eh. So yan ay, alam nyo, yan ay mga allegations yan na wala naman siguro, sana hindi naman totoo, pero yung isa nag-react agad eh. Yung kaibigan natin nag-react agad na siya daw ay, at ito naman ay mahalata mo na talaga na yan ay binabanatan madalas itong si dating Pangulong Duterte. Kaya alam mo, hindi ka magtataka kung masasabi na siya ay kasama sa nabigyan. Pero may iba naman na mga nasa ibang station, Dr. R, na alam mo, yung kanilang mga salita nagbago. Dati sila ay laban, ngayon kakampi na. Ang kanilang dati ay L, ngayon ay K, kakampi na sila. Ayun. Kaya Parang nagbago. Dr. J, parang itong kulay ng damit ko Kulay ng Ayan. damit. Letter L. Alam mo, mahirap lunukin kung dati binabanatan mo tapos bigla ka nagkambyo. Napakahirap yan. That affects your credibility and integrity. Tandaan po natin mga kababayan na kahit kami po ay makatanggap ng supot, ng sandwich o siupaw, okay lang. Sobrang daw namin pera din daw niya pag kailangan abutan, di ba? Alam niyo po, sa totoo lang po, hindi lamang po dun sa mga sinasabi na nakakatanggap o nabibigyan na mga mga media practitioners, crew, sa mga PR people, Doon daw sa dinadaan daw ito sa mga PR person, Dr. J. Pero sa totoo lang, kami ho dito sa The Truth Doctors on Air, kami ho ay nabubuhay naman at 3 beses kumakain sa isang araw. At hindi ho namin gustong ipakain sa mga anak at apo namin yung perang ninakaw sa kaban ng taong bayan. Bako, hindi talaga pwede yan dahil baka mamaya dalawang bagay lang mangyayari sa'yo. It's either pag kinain mo yon yung galing sa pinagnakawan, ma-constipate ka o may LBM ka, Dr. R. Alam mo po, Jane, natatawa lang tayo sa mga nangyayari sa atin. Pero alam niyo po, sa ating mga kababayan, ating mga tagapakinig, nakakalungkot po na dahil ang ating nararamdaman at naiisip din ho ng maraming Pilipino sa oras na ito ay kung mailalabas pa ho ba kung sino ang mga totoong mastermind diyan sa flood control scam na yan. Dahil nga ho, ang katulad na rin ho ng sinabi ng simbahang Iglesia ni Cristo, bakit parang kung sino pa ang mga lumalabas para magpahayag ng katotohanan ay sila pa
ang ano no, sila pa Dr. J ang kinakasuhan at ipinakukulong. Di ba? Kung ganyan na lang din, di mangumpisal sila sa sa simbahan, sa isang pare at magsabi sila ng kanilang mga kasalanan, tapos umamin na sila sa nationwide TV o sa nationwide radio. Kaya lamang walang ganon, Dr. J. Sa tingin mo ba yung mga kakapal ng mukha na mga nagnakaw dyan na mga politiko, no? Diyan sa sa 19th at 20th Congress, Dr. J. Tingin mo ba meron pang konsensya yung mga yan? Wala na ho. Kung sa aahaso yan, yan ho yung mga ulupong. Di ba? So hindi na ho yan magsasabi ng katotohanan. Kaya nga ho may lumalabas na sa mga whistleblower. Kaya lamang ho, kung sino ho yung whistleblowers, yun ho, ang nangyayari, yung pa ang nililitis. Kaya ganyan ang nangyari sa ngayon. Pero alam mo, hindi pa nga bang buhay na ganyan. Hindi yan na sabihin natin na tuloy-tuloy na ganyan ang pangyayari. Darating ang panahon, Dr. R, na magbabayad itong mga ulupong na ito na kawatan sa ng ating bayan, sa kaba ng ating bayan. Pagbabayaran nila yan, wala talagang sabihin natin na makakaligtas sila. Katulad yun ni Hitler, akala niya makakaligtas siya sa pagpatay niya sa mahigit 6 na milyon ng mga Hudyo. Pero at the end of the day, pinagbayaran din ng buhay niya ang kanyang nagawa na kasalanan. So ganyan din yan. Wala namang krimen, wala namang masamang ginawa na hindi ka magbabayad. Darating ang panahon na pagbabayaran nyo, kayong mga kawatan, sa kaba ng bayan, ang inyong ginawa na pagnanakaw. At itong mga ganitong katulad nitong sila, si Joel, itong si Chase, kayo ay babagabagay na pa rin ng inyong konsensya kung tama ang inyong ginawa. Dahil alam nyo sa loob nyo na hindi tama ang ginawa nyo. Ang ginawa nyo ay para mailigtas ang inyong sarili, Dr. R. Dr. J, alam mo dati, no? Gusto natin niya si Senator GC Escudero. Kaya lamang ho, ngayon wala na ho. Na lang ho ang kagustuhan namin dyan, siguro ho nasa 2% na lamang out of 1 million %. Ganun ho namin siya hindi kagusto ngayon. Alam niyo ho, di ba, alam niyo ho kung bakit ho namin sinasabi na ganito. So, yung atin hong pinagdidiskusyonan itong si Senator Escudero at Senator Joel Villanueva. Ito ho, ang kanila hong mga pagkatao ay tainted dahil sila ho ay napangalanan na Dr. J, no, na nagkaroon ng parte diyan sa loot, diyan sa flood control scam na yan, no, di umano sila yung napangalanan. Kaya hindi ho maalis sa amin o kahit sa inyo, sa ating mga tagapinig at isang katutak na tao sa social media na magtaka, no? Bakit kayo babaliktad sa gitna ng gera? Ibig sabihin, meron ho palang nahuli sa kanilang mga bag na parang kumbaga Dr. Jen, no, sa gera parang meron kayong mga intelligence files na ipinibenta doon sa kabila. Di ba? Kumbaga yun, ganun di ba? Kaya lang, mabubuko na. So, ang gagawin mo ngayon, lilipat ka doon sa kabila at dahil baka magarote ka pa diyan sa sarili mong kampo. Di ba? Yun, sa minho, naiisip lamang namin. Bakit naman kayo lilipat sa gitna ng gera? Dahil ba sa sangkatutak na kaso o sa kaso ng plunder na maaaring maisampa laban sa inyo itong sa ating butihing ombudsman, Jesus Crispin Remulla, di ba? Alam mo, Dr. J, sorry pero ako, sorry Dr. J, hindi naman tayo 2 years old para hindi maintindihan. At hindi rin naman tayo kamag-anak ni Larry Gadon. So, yan ay sinabi mo. At tayo ay naniniwala na itong ombudsman, Jesus Crispin Remulla, ay isang matuwid na tao. Kasi kung hindi niya papansinin katulad itong mga
itong sinabi nitong 22 na, na mga dating mga security aid ni Saldico na nagpapatunay sa kanilang mga salaysay na sila ay nag-deliver ng pera at kasama na pinangalanan nila may mga taga-media, may mga kongresista, may mga senador at iba pang mga government official. Ay alam nyo, sayang ang pangalan nitong ombudsman na Jesus. Kasi si Jesus ang tinuro yung matuwid. Ngayon, baka dumating sa panahon at bumalik si Jesus Christ sa lupa at sabihin niya, magpetisyon siya sa korte, palitan ko na ang pangalan ko na Jesus. Kasi yung mga nakakumuha ng pangalan ko na Jesus ay pulos hindi ginampanan ang kanilang dapat na trabaho, Dr. R. Oo nga, Dr. J. Alam mo, Dr. J, no? Meron ako nabasa mula sa isa nating kaibigan, no? Hindi ko na po sasabihin ang kanyang pangalan, pero napakagaling nito, no? Napakagaling nitong kaibigan natin ito. Pero Dr. J, napaka makahulugan ang sinabi niya. Sabi ba naman niya, Dr. J, no? Ang pinost niya, a thief, ibig sabihin, ang magnanakaw. A thief can look like a holy man. No? Maaari daw itong magmukhang banal, ha? Yun daw isang magnanakaw ay maaring magmukhang banal. Kung ang isang tamang pastor, Dr. J, alam mo, ang pastor, yun yan sa mga born again. Diba? Parang dyan sa Jesus is Lord movement. Diba? Pastor ang tawag dyan. Kay Pastor Villanueva. Ang magnanakaw dahil ay maaring magmukhang banal pag nakatayo siya sa tabi ng isang banal na pastor. O ba? Mukhang banal, Oo di ba? Mukhang banal, di ba? Magmukhang banal May chicks nga daw. Ako. May banal ba na tumatanggap ng supot o malita? No. Baka alam mo ang tawag baka ang tinatanggap naman daw ay tithes para ipabilang dun sa finance committee ng simbahan. Okay. Pwede rin kasi tithing is allowed Hindi. Ano daw? Dr. J, type na type daw kasi ang expenses. Kaya kailangan ng types. Pero alam mo, palagay ko kung buhay din si Judas Iscariote, magpapalit din siya ng pangalan. Kasi madalas lang nagagamit yung pangalan niya sa kawaling hihayaan hindi naman Judas yung mga pangalan ng mga walang hiya. Iba-iba yung pangalan. Sabi ni Judas, petition sa Supreme Court, Your Honor, palitan ko lang pangalan ko Judas. Kasi madalas na lang yung ako inahambing sa mas kawatan. Ay isipin mo si Judas, 30 pilak lang ang tinanggap niya. Nako. Itong mga kawatan dito sa atin, bilyon-bilyon na mali-malitang pera. Hindi, mali ka dyan. Mali ka dyan. Mali. Bakit ang kay Judas, 30 pirasong pilak. Pilak, Itong mga to, 30 pirasong padlak, dahil binuksan nila yung, tinanggal nila yung padlak doon sa 30 pirasong maleta. Kaya nagagalit si Judas Sabi ni Judas, Your Honor, sabi niya sa korte, palitan ko na pangalan ko. Kasi madalas na lang yung ako hinahambing sa mga kawatan. Ano ipapalit mong pangalan? Jewel po, Jewel. Hindi, ayaw na ng Joel. Ayaw. Masyado daw cheesy Masyado cheesy po, Joel. So, nagagalit na si Judas Sabi niya, pag nagkaso sa ombudsman, Judas pa rin ang tawag niyo. O palitan ko na pangalan ko. Ganyan po si Judas. Pero alam mo, Dr. J, sa kabila ng lahat na nangyari, ating pong kinukongratulate, no? Ito naman ho ay demokrasya.
at atin nung kinocongratulate, ito ho, ngayon, at least ho, legal. No? Legal. Hindi katulad nung June 3, ito ho, yung ngayon June 17, legal na Senate President na itong si Senator Win. SP Gatchalian, di ba? Alam mo naman si SP. Alam mo na yung ibig sabihin ng SP, ha? Hindi kasi binibigyan mo ng ibang meaning yung SP. Ang SP, super plastic man, dahil yan ang pinakamalaki nilang negosyo, Dr. J. Ang pagpa-plastic, di ba? Kaya nga SP, di ba? Parang yung tatay nga niya tinawag na plastic man dati yata, hindi sa Valenzuela, Dr. J, di ba? Saka yung senior president siya. Senate President. Senate President. Oo. Senate President siya. Oo. So yan ay mga temporary lang yan. Alam nyo, lahat ng mga bagay sa mundong ito ay temporaryo. At ang kailangan, gumawa kayo ng matuwid sa mga buhay ninyo at huwag kayo magpadala sa utos ng demonyo. Ay, parang nagiging pastor na ako. Oo, magtatayo tayo ng JIN. Dr. J. Jake is Lord. So yun ay gagawin natin at alam nyo, itong kaganapan na ito, mga kababayan, nothing is permanent in this world. Tandaan natin yan. Mga pansabantalang kondisyon yan sa ngayon. Nothing is permanent. At kung anong buhay natin, tuloy-tuloy lang ho. At manalig tayo sa Panginoong Diyos para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At parang naging pastor ako na parang ano na ako Sa susunod, ipag-pray over natin itong si Senator Joel Villanueva at Senator Chris Escudero, Dr. J. Sa susunod nating programa, ipag-pray over natin sila. Pero kung ako kay Senator Win Gatchalian, share. Maghunos diliho kayo. Bantayan niyo ho yung dalawang senador nyo na yan. Di ba ho? Bantayan niyo ho yan. Di ba? Baka ho kayo rin ang tama. Kasi katulad yan, kung yan ay may mga allegations na sila po ay may nagawa na katiwalian, at yan ay maliwanag naman, may record naman sa ombudsman. Yan po ay hindi mo na mapagkatiwalaan na tao. Kahit tayo, mga kababayan, kayong mga botante, kayo po na mga mga leader, pag may ganyan na hong bahid ng hindi maganda at hindi natin mapagkatiwalaan, sa susunod na halala, huwag na po kayo bumuto ng mga ganyang klaseng tao. Bumuto naman kayo ng matitino. Nakikita naman natin ang record, katulad dito nga yung sa ombudsman yan, hindi naman natin mapasumbalian na may mga pending cases na sila po'y inakusahan, may mga allegations of wrongdoing, na sila involved doon sa scam ng flood control. Sa susunod na halalan, mga kababayan, mag-isip-isip tayo na huwag na ninyong halal at ilagak sa kapangyarihan itong mga ganitong tao, doktoral. Alam mo, Dr. J, ay matatapos na tayo, wala na tayong oras. Yun na nga po, sa susunod sa atin mga kamayan. Sa atin mga tagapakinig, nasa inyong mga kamay ho yan. Sa tandaan nyo ang susunod na eleksyon, huwag nyo iboboto yung mga hudas sa gobyerno. Yung mga naguhudas po sa karapatan ninyo na malaman ang katotohanan kung sino po ang nagnakaw sa mga buwis na nilagak nyo. Diba? Para po sa sangkatutak dapat na proyekto ng gobyerno para din po sa inyo. Alam niyo yung mga buwis na yan dapat po bumalik sa inyo. Hindi ho dapat yan naipulsa. Kaya sa susunod na eleksyon, maging mapanuri ho kayo, alam niyo na ho yung mga pangalan na kung sino-sino yung mga hindi ho dapat pagkatiwalaan. Dr. J. So ito po si Dr. Ann, magpapaalam na ho ako, magsama-sama muli tayo sa susunod na Dr. J, sa Biyernes, ganap na alas 2 hanggang alas 3 pa rin po. Dito po sa The Truth, Dr. Daniel. At ito naman si Dr. J, nagpapasalamat sa inyong pakikinig at panonood sa programang The Truth, Dr. Soner. Dito lang po sa CBS-WAD. 1098 kilo sa inyong mga talapitan at magandang hapon po sa inyong lahat. The Truth Doctors on Air.
Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the truth, doctors on air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth, hide the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig kaya lang maging mulat. The truth, doctors on air. We uncover the truth behind the news.